welcome. Praise God. Mangyari po umakyat dito sa stage. Praise the Lord. Salamat sa mga... Dito. Praise God. Hallelujah. Sige po. Praise the Lord. Paharap kayo ng konti. Sige po. Baka mayroon pa dyan. Praise God. Hallelujah. Okay, sister. Dalhin nyo na po dito, mga baguhan. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yan po sa may papuntang kantin, mga kapatid. Mga akay po ninyo na bagong dalo. Praise the Lord. Glory to God. Ating i-welcome po ang ating mga kapatid sa pamamagitan ng Lord. pag-alay ng awiting welcome song for them. Ang ating mga pinagpalang mga awit. Tumayo tayo ang lahat, mga kapatid. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan. Sa bawat sasabihin ng pag-ibig ang siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya ay manahan. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Pamilya ni El Shaddai. Pamilya ni El Shaddai. Amen. Glory to God. Hallelujah. Welcome po mga sisters. Hallelujah. Aking paliwanag po sa inyo kung ano ang inyong nasumpungan. Welcome po sa Kingdom ni Yahweh El Shaddai sa kanyang gawain, ang DWXI PPFI International Fellowship. Ang El Shaddai po ay hango sa wikang Hebrew. Ibig sabihin ng El is God, Shaddai is Almighty. Siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Siya ang Diyos na pinagbuhatan ng ating buhay at ikinabubuhay. Siya ang Diyos na nagpakilala sa ating ninunong Abraham ay sa katakob. Siya ang Diyos na tapat sa kanyang pangako. Ang layunin ng El Shaddai na gawain ito ay upang ihayag ang salita ng Diyos sa lahat, upang maihayag ang kabutihan, katapatan, kadakilaan at ang pag-ibig ng Diyos. At higit sa lahat ay tumanggap ng kaligtasan ang buong sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang bugtong nanak na si Kristo Jesus. Amen. Praise the Lord. Pinagpala kayo, mga kapatid. Welcome po muli sa Family of El Shaddai. At ipapaliwanag ko rin po sa inyo kung ano mga hawak-hawak ninyo. Sa mga panyo po, nakapaloob po diyan ang salita ng Diyos, ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos, na kung saan dinarasal po yan, lahat po ng mga prayer partners all over the world, tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, at alas 6 po ng hapon. At pwede rin po yung dasalin oras-oras. At kung may pinagdaraanan man kayo sa buhay, mga problema at pagsubok, suliranin, o kung di kaya may karamdaman po kayo, taimtim lamang po na
dasalin ang Salmo 91 at tiyak yun, pagkatiwala natin sa ating Diyos, tutugin po niya ang inyong mga kahilingan. At sa bookmark naman po, nakasulat po dyan ang schedule ng gawain from Monday to Friday sa St. Joseph Church sa Central. At Saturday dito po sa baba sa may Sacred Heart Church. At tuwing Sunday naman po, dito po tayo sa pinagpalang School Holy Ground. At sa mga pamaypay po na bigay po ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating mga pinagpalang mga kapatid. Salamat po mga kapatid. At pwede po ba naming malaman ang inyong mga pangalan at kung taga saan kayo sa ating bansang Pilipinas? Ako po si Amalia Asuncion, taga-Occidental Mindoro po. Mindoro. Ako po si Christina Albor from Iloilo. Iloilo. Glory to Ako si God. Gina Magtubo, taga-Antique. Antiki. Ako po si Clarice, taga Cagayan Valley po. Cagayan Valley. Glory to God. Maraming salamat mga kapatid sa pagtugon ninyo sa panawagan ng ating Diyos. Nawa hindi po ito yung simula na pagdalo ninyo, kundi ito na po yung umpisa na pakikipagtipan ninyo sa gawain ng ating Diyos. At nawa, every Sunday na po namin kayo makasama sa gawain ng ating Yahweh El Shaddai. Amen. At salamat po. At pwede na po kayong pumunta doon sa mga pinagpalang mga nakasis. Praise. Salamat po mga kapatid. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Tayo po'y tatawag ng mga pinagpalang mga kapatid. At wala na pong ibang uunahin natin ang ating pinagpalang council, ang ating Mami Cindy Cindy. Bernardes. Praise the Lord. Palakpakan po muna natin ang Panginoon. Nais ko lang pong magpasalamat, ibalik ang papuri, pasalamat, paglulahati sa ating Panginoon sa pagsapit ng aking kaarawan kahapon. Ang panibagong buhay, 72 years old na idinagdag ng Panginoon. Sa edad ko pong 72 years old, napakarami pong pagpapala ang tinanggap ko sa Diyos. Hindi po lubos na mabilang. So, pinakamahalaga po ang gift of community sa ating mga kapatiran sapagkat wala pong kasing saya na magkaroon ng pamilyang katulad ng bawat isa sa atin. Amen po? Kaya nga po, mahalin natin ang isa't isa. At pasalamat sa Panginoon, sa kalusugan ng katawan, sa kalusugan ng espiritu, sa simple naming pamilya na punong-puno ng pag-ibig ang bawat isa. Masaya, hindi man kami mayaman, subalit daig pa namin ang milyonaryo. Sapagkat munting bahay po, pinagkaloob sa amin ng Panginoon, subalit ang feeling ko po, hindi isang munting bahay niyo, kundi mansion. Sapagkat feel na feel ko po ang presensya ng Panginoon. Doon po nakatira ang ating hari na lagi namin kasama sa araw-araw, ang ating haring si Yahweh El Shaddai sa pangalan ni Jesus. At sa araw-araw, na madama mo yung banal na espiritu ay kasama mo, walang kasing saya at walang kasing payapa ang ating buhay. Amen po? So maraming salamat po sa lahat ng biyaya ng Panginoon. At parang kailan lang po, sa gawain, nag-umpisa po ako, 1993, naakay ko ang aking pamilya. At nung nag-edad na nga po ako ng 60 anyos, and then inialay ko na ang buong buhay ko sa Panginoon. At minamahal kong mga kapatid, maraming salamat sa inyong lahat, sa mga nakaalalang bumati sa akin, sa inyong mga panalangin, sa inyong mga munting alaala, inyong mga regalo, maraming salamat po. Ganon din sa mga nasa Pilipinas, ang mga choir sa Pilipinas, ang mga miyembro ng PPFC 40, ang buong Mindoro na halos bumati sa aking kaarawan, mga taga San Jose, Mamburao, Sablayan, sa lahat po ng mga
membro doon sa PPFC 40. Maraming salamat sa inyong lahat at sa mga taga Mindoro at sa lahat ng mga choir sa Pilipinas at iba't ibang dako ng lugar. Sa inyong lahat na naririto, maraming salamat po. At maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa patuloy mong kalusugan ng katawan na ipinagkakaloob mo sa akin upang araw-araw ay makapaglingkod sa iyo. To God be the glory. Papurihan natin ang Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat sa inyong lahat. Amen. God bless. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Praise God. Muli, magtumabag tayo ng isa pang sharer. Ang ating kapatid na si Sister Sarah Kabukos. Praise the Lord. Sister Sarah Kabukos, habang inaantay natin siya mga kapatid, si Sister PJ Ibay. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid ko sa Panginoon. Hallelujah. Nais ko lang ibalik ang papuri, pagpasalamat sa ating Diyos na buhay. Dahil, hallelujah Lord, napakabuti talaga ng Panginoon. Hallelujah. Dahil nung last May 28, nag-graduate yung anak ko na akala namin bakling, pero hallelujah. Pero sa awa ni Lord, nakagraduate siya ng criminology. Hallelujah, Lord. Salamat. Isa na siyang ngayong pulis noon pa ganyan-ganyan, pero ngayon ganyan na daw siya. Hallelujah. Lord, maraming salamat po talaga, Lord. Hallelujah, noong last year, hallelujah, talagang gipit na gipit ako. Biruin mo, 3 silang college. Sabi ko, Lord, paano to? Ang hallelujah, Lord, pero kahit na ganun ako kagipit, inuuna ko talaga yung ikapo natin kay Lord. Kasi sabi ko, itong ikapo ko, Lord, kung ipadala ko doon sa Pinas, kulang na pa rin ito, Lord. Kaya, Lord, ikaw na lang ang bahala maghimuno sa mga kakulangan. Kaya, Lord, papuri sa Diyos na buhay, hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah, huwag natin panghinayangan ang magbigay ng ikapo sa ating Diyos na buhay. Dahil, hallelujah Lord, pag si Lord ang ating unahin, talagang, hallelujah, siksik, liglig ang umaapaw, ang bumabalik sa atin. Hallelujah Lord, salamat talaga Lord God, hallelujah, hallelujah. Ngayon, nakatapos na yung isa, may 2 pa, hallelujah Lord. 2 pa ang college ko ngayon, kaya sabi ko, Lord, ikaw na Lord ang bahala sa akin, bigyan mo pa ako Lord ng more strength para matagumpayan ko Lord ang lahat pagid Lord God ng mga pagsubok hanggang makatapos ang aking mga anak. Kaya Lord, salamat sa lahat Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah Lord, thank you Lord God. Di ko alam kung paano kita Lord pasalamatan. Kaya Lord, ang lahat ng papuri Panginoon ay tanging sa iyo lamang. To God be the glory. Hallelujah, hallelujah. Amen. At Sister PJ Ibay. Praise the Lord. Hallelujah. Gusto ko lang pong ibalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Ang ginawa niyo pong himala sa kagalingan ng aking nanay at kuya. Una po, ang aking nanay ay naatake po ng high blood at may nakabara po sa kanyang lalamunan kung kaya't nilagyan po siya ng tubo para daluyan ng pagkain. Sa pabalik-balik na pagpapacheck up niya, kasi ina-examine pa po siya. Glory to God, dahil wala man po siyang na-take na gamot, hindi pa man po lumalabas yung result ng CT scan ng kanyang lalamunan, ay kusa na lang pong natunaw o natanggal ano man po yung nakabara sa kanyang lalamunan. At glory to God, dahil sa ngayon ay normal na po siyang kumakain. Ngayon po, ang pinaka matindi pong
himala, sa kuya ko po. Nagkasakit po siya, nasa Manila po siya, malubha na pala yung kanyang karamdaman. Grabeng malas na siya, umuwi po siya sa amin at nagpagamot. Una po, pumunta siya sa private clinic. Ang sabi po ng doktor, may tama po yung kanyang kidney at kailangan na po niya magpa-dialysis. Tapos pumunta po siya sa hospital para ma-examine po siya. Ngayon, ang result po ng mga lab test niya, ang sabi na naman po ng isang doktor, acute na po yung kidney niya at stage 3 na daw po. Hindi ko hinangkin. Umiyak po ako sa Diyos. Ang panalangin ko lang po sa Kanya, sabi ko, Lord, ang bata pa po ng kuya ko, gusto ko, sana po, humaba pa po ang buhay niya. So, binigyan po siya ng 1 buwan na gamot. After 1 month, bumalik po siya para another exam, laboratory exam. Glory to God. Dahil hindi po ako makapaniwala, dahil lahat po ng mga results, sabi ng doktor, normal na po lahat. Imposible, di ba? Imposible, pero walang pong imposible sa Diyos. Amen. Tapos, ang susunod po na order ng doktor sa kanya ay kidney ultrasound. Glory to God. Dahil last week Tuesday, nakuha po yung result. At glory to God, dahil ang sabi ng doktor sa result po, may nakita na lamang po na isang maliit na bukol at yun daw po ay makukuha sa gamot. Oh, glory to God! Dahil yung 2 doktor po na nagsabi na kailangan na po niyang dumaan na magpa-dialysis at acute, stage 3, hallelujah, sa isang iglap, mga almost 2 months lang, nagkaroon ng himala. Kaya Lord, papuri ay para sa iyo lamang, Panginoon. Salamat sa Diyos. Salamat po. Ang Diyos natin ang tunay na manggagamot. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Handa na po bang lahat na tumanggap muli ng mga biyaya at pagpapala mula sa ating Diyos? Amen. Hallelujah. Tayo-tayo na po ang lahat, mga kapatid. Tayo na'y darako sa pakikinig ng mabuting salita ng ating Panginoon. Salita na nagbibigay buhay, nagbibigay ng pag-asa, kagalingan, Amen. at patuloy na pag-asang ibibigay niya sa ating buhay. Amen. At pangunahan tayo ng ating mga kapatid, mga El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong, together with the Hong Kong Liturgical Dancers, at sa paghahayag po ng mabuting balita ang ating kapatid, Brother Bay Gonzales. Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! Naririnig po ba? Lahat, yung mga nasa building po? Itaas po ang ating mga kamay, yung nasa malayo po. Glory to God! Hallelujah! Isang mabiyayang hapon sa ating lahat, mga kapatid. Hallelujah! Itaas nga po natin ang ating mga kamay at tayo po'y tumayo na. Napakabuti ang Diyos. Kanina po, umaaraw, ngayon po umuulan. Dalawang ibig sabihin lang yon. Umaaraw sa pag-ibig ng Diyos. Umuulan ng mga biyaya ng Diyos. Amen! Praise the Lord. May kasama po tayo sa kalangitan. Glory to God. Kaya naman, mga kapatid, idulog po natin sa ating mga puso na manahan ang banal na Espiritu Santo sa ating buhay at pangunahan niya tayo. Lahat ng ating mga plano ay ibibigay ng ating Diyos sang-ayon sa kanyang panukala at kalooban. Hallelujah. We worship you, living God. We glorify your name. Hallelujah. 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 Oh, we glorify your we worship you. Manahan ka sa amin, Panginoon. Buhay ko'y baguhin mo.
Espiritu, hangad ko ang presensya mo. Maghari ka sa buhay ko, sa bayan mong banal. Gamitin mo ako, manahan ka, banal na Espiritu. Ibuhos ang kapangyarihan, maranasan ka, O Diyos, ng lubusan. Tatakbuhin ang aking dalangin, manahan ka, Espiritong Banal. Buhay ko'y baguhin mo, linisin mo ang puso ko. Hayroang dumulog, O Diyos, sa iyong trono, manahan ka, banal na Espiritu. Hangad ko ang presensya mo, maghari ka sa buhay ko, sa bayan mong banal. Gamitin mo ako, manahan ka, banal na Espiritu. Ibuhos ang kapangyarihan, maranasan ka, O Diyos, ng lubusan. Tatakbuhin ang aming dalangin, manahan ka, Espiritong Banal. Manahan ka, Espiritong Banal. Manahan ka, Espiritong Banal. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Manahan ang banal na Espiritu sa ating kalagitnaan. Amen? Amen. Glory to God. Sabi nga po sa awit 47 verse 2, ang Diyos na si Yahweh, kataas-taasan ay dakilang hari na dapat igalang siya'y maghahari sa sangkatauhan. Glory to God. Tayo po umindak, sumayaw sa ating Panginoon. Dinggin ang tawag ng ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Hallelujah! Dinggin ang tawag niya sa bawat dako ng ating bayan. Bumangon na gising, ito ang oras ng digmaan. Salita niya, gamitin sa ating kalaban. Maging handa Sa kanyang pagbabalik, kanyang pagbabalik. sinong babalik? Si Jesus, ang Diyos na dakilang hari. Sambahin siya. Sambahin siya na magpapagaling hanggang Panginoon, Panginoon ng bayang Pilipinas. Si Jesus, ang hari ng lahat.
laging handa sa kanyang pagbabalik. Si Jesus, ang Diyos na dakilang hari. Sambahin siya. Sambahin siya na magpawalang hanggan. Panginoon. Panginoon ng bayang Pilipinas. Si Jesus, ang hari ng Mensahe. Payag po natin. Binggi ng kapag niya. Hallelujah. tawag niya. Sa bawat dako ng ating bayan, bumangon na isip. Ito ang oras ng digmaan. Salita niya, gamitin sa ating kalaban. Maging handa. Maging handa sa kanyang pagbabalik. Sinang babalik. Si Jesus, ang Diyos na dakilang hari. Sambahin siya. Sambahin siya nang magpawalang hanggan. Panginoon. Panginoon ng bayang Pilipinas. Si Jesus, ang hari ng lahat. Sinang babalik. Si Jesus, ang Diyos na dakilang hari. Sambahin siya. Sambahin siya nang magpawalang hanggan. Panginoon. Panginoon ng bayang Pilipinas. Si Jesus, ang hari ng lahat. Jesus. Si Jesus, ang hari ng lahat. Si Jesus, ang hari ng lahat. For the last time. Si Jesus, ang hari ng lahat. Hallelujah. Si Jesus ang hari ng lahat. Sino yung mga na-bless sa mga patotoo, yung nakinig po kahapon sa Ambel. Tunay nga po, wala pong imposible sa ating Panginoon dahil po sa katagal-tagal ng panahon, doon na po nag-aral, doon na po nagkaroon ng trabaho sa loob ng kulungan. Pero napaka-imposible ang Diyos, di po ba? Kanina po sa patotoo ni Sister PJ, totally ang biyaya ng Diyos. Talagang ang promise ng Lord ay magpawalang hanggan. At tunay nga po, ipagpapasalamat po natin ang lahat ng bagay. Dahil sa ginagawa niyang paggising pa lang natin ng umaga, ay taglay po natin ang kalakasan, kalusugan. Lord, salamat po. Walang hanggang pasasalamat ang alay po namin sa iyo. Tanggapin mo ang aming pagsusumamo at pagsamba, O Diyos. Tanging wala po kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Ang sabi nga mo nga po sa John 15 verse 5. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ako'y nagagalak na sa akin ay ikaw ay nagpakilala. Pinasasalamatan. Ang ngalan mo, Ama, sinasamba at pinupuri ang iyong pagkakakilala. Yes, Lord, O Diyos Ama. Gagalak na sa akin. Sa akin ay ikaw ay nagpakilala. Pinasasalamatan ka namin, O Diyos. Ang ngalan mo, Ama, sinasamba at pinupuri ang iyong pagkakakilala. Sinasamba. Sinasamba at pinupuri ang iyong pagkakakilala.
sinasamba, sinasamba, pinupuri ang iyong pagdadakila, hallelujah. Purihin ka namin, O Diyos, hallelujah. O Yahweh, O Yahweh, nakilang at tapat, papuri pagsamba, karapat-dapat kang tumanggap, ang pagdakila at pagmamahal sa iyo ay alay. Ikaw ay banal, Diyos na magpakailan. O Yahweh, O Yahweh, kilak at tapat, nakilang at tapat, papuri pagsambay, karapat-dapat kang tumanggap, ang pagdakila at pagmamahal sa iyo ay alay. Ikaw ay banal, Diyos na magpakailan. O Yahweh, O Yahweh, nagilak at tapat, papuri pagsambay, karapat-dapat kang tumanggap, pagdakila at pagmamahal sa iyo ay ang pagdakila at pagmamahal sa iyo ay ang pagdakila at pagmamahal sa iyo ay alay. Ikaw ay banal, ikaw ay banal, ikaw ay banal, ikaw ay banal, Diyos na magpakailan pa man, Diyos na magpakailan pa man, Diyos na magpakailan pa man. Hallelujah. Hallelujah. To God be the highest glory. And now, let us bless the Lord. Love the Lord. Serve the Lord. Trust the Lord. Trust the Lord, oh my soul.
Thank the Lord. And now let's sing. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana tonight. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the wrath, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcasts on her knees, you are the God who really sees. And by your might you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon tonight. Age to age you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana tonight. We will praise and lift you high, El Shaddai. Ka, Panginoon. Dakilain ang iyong pangalan ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contained the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon tonight. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana tonight. I will praise you till I
Hallelujah. Hallelujah. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Praise you, Jesus. Glorify your name, O Lord. Holy Spirit, take control in this place. Hallelujah, hallelujah. Tayo manalangin sa Diyos na ating pinupuri, pinuntahan sa lugar na ito. This is the holy ground dahil ang Diyos na banal nandito kasama natin. At walang pumasok sa banal na lugar na uuwi na bigo. Lahat tatanggap ng himala, kagalingan, pagpapala sa ating Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Yahweh El Shaddai, Diyos ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, ng aming mga ninuno, ikaw po rin ang pinupuri namin sinasamba dito po sa Saikong. Lord, i-bless mo po ang lugar na ito. Ganun din po ang lahat ng mga nakarating dito, nagmithi, na makarating dito. Sabi mo, mapalad ang mga taong nagmimithi na makasunod sa inyong kalooban. Lahat ng kanilang mithiin, ibibigay mo sa kanila. Pagpalain mong mabuting balita na aming pagsasalusaluan, pagpalain mo yung lingkod, na maging daluyan na yung salita, bigyan po ako ng karunungan, katalinuhan upang may pahayag ko ang inyong kalooban. Pagpalain mo rin ang lahat ng mga nakiisa, dumalo ngayon sa kabila ng mainit na panahon. Ngayon, Lord, thank you. Pinigil mo ang mainit na panahon, binigay mo ang magandang panahon ngayon. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming samot-dalangin sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin, purihin si Yahweh El Shaddai. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Kristo ay narito na, litan ay iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Tanging pag-asa. Alleluia, Alleluia. Tanging lakas at pag-asa, naririto sa tina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, hallelujah. Alleluia, alamin na siyang kasaya sa hirap man at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na.
Taas ang kamay. Iwagayway. Tahimik lang. Kikita naman ni Lord yan. At sa oras na ito, maganda yung ating pagninilaya ngayon. Ang atin pong karugtong doon sa how to become rich. Kaya gusto ko mapatunayan ng bago kayo magsiuwi. Mayaman na kayo lahat, hindi na kayo katulong. Amen? Ngayon naman, alam mo kung anong kasunod. Be kind in charity, bring you riches. Umpisan mo na, mamigay ka na ngayon. At magiging generous ka na sa lahat ng taong nangangailangan. At payayamanin ka ni Yahweh El Shaddai. Amen? Okay. Paano kaya yaman kung wala kang prayer request? Yan. Lagi kayong mag-prayer request kasi pag sumusulat kayo, tandaan ninyo, nakapanood yan ng mga anghel ng Panginoon. Amen? Yan. Iwagayway nga, ganun nyo. Yan. Ha? Ugaliin po natin yan. Kaya ang tawag po sa atin mga taga El Shaddai ay prayer partner, prayer request. Yan. So, ang ating pagninilay ngayon, be kind and charity bring you riches. In the Bible, taken from the Proverbs 11:24-25, the Bible says, some people spend their money freely and still grow riches. Others are curious, questious, and they grow poorer. Be generous and you will be prosperous. Help others and you will be helped. Sabi dito, ang taong mapagbigay ay yumayaman. Ngunit naghihirap ang tikom na mga kamay. Tapos sabi niya dito, ngunit ang taong matulungin ay luluwag ang pamumuhay. At ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Angkinin mo na. Sabihin mo, akin na to Lord. Kayamanan na hindi pinaghirapan, akin na. Dito sa gawain, Amen. alam kong may tinataas ka. Iba't ibang hiling. Sa patuloy mong panalangin, di kanya bibigin. Kalooban lang ng Diyos ang iyong sundin. Angkinin mo na. Answered prayer ka na. Angkinin mo na. Sabihin mo, pinagpala ka na. Nagpala ka na. Angkinin mo, kapatid. Ang mga answered prayer, nagtataas ng kamay. Pasalamatan. Salamatan mo na ngayon. Ang Diyos Ama. Diyos Ama. Sabihin mo sa katabi ko, ikaw ay may problema. Ikaw ay may problema. Sa pamilya. Lalo sa bulsa. Isa lang. Isa lang ang lalapit. Sino? El Shaddai ang ngalan niya. Huwag kang mag-alinlangan. Mag-alinlangan. Chuck! Chuck ibigay Amen. niya. Pagpapala Pakiabot sa kabila. sa iba. Ayan. Ibigay mo na. Sige, ibigay Angkin mo na. mo. Angkinin mo na. Angkinin mo na. Answered prayer ka na. Ibigay sa kabilang side. Pinagpala. Sa likuran naman. Angkinin mo na. Ayan. Answered prayer. Ngayon sa taas. Salamatan mo na ngayon. Ang Diyos Minsan pa, angkinin nating lahat.
mo na ang Amen! Answered prayer ka na. Itapon natin kay Brother Boy ang lahat ng pagpapala. Akin na, kayamanan, pamigay ko na yan. Ibabalik ni Brother Boy sa atin. Pasalamatan po natin ang Diyos. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Pasalamatan mo. Pasalamatan mo na ngayon Ang Diyos Ama. Minsan pa pasalamatan natin si Yahweh. mo na ngayon Ang Diyos Ama. Taas ang kamay. angkinin mo na. Amen. Noong mag-birthday yung ating Tuesday group, mga choir, binisita ko yung isang property ko, yung Repulse Bay. Nag-swimming kami doon. Pupuntahan ko pa yung Deep Water Bay. Hindi ko alam na buong pa lang yung Quarry Bay. Pati yung Causeway Bay, akin pala lahat yon. Okay, magsiupo na kayo. Sabihin nyo, kayamanan na hindi ko pinaghirapan, akin na. Akin na. Hindi talaga ako titigil, na ipangaral na minsan isang araw, mabalitaan ko sa Facebook, Brother Bay, pinamanahan ako ng aking employer. Kasi may nakikita akong vision, na mayroon maraming pamamanahan dito sa Hong Kong. Sabi ng isa-isa na ako, oh, yun. Kaya lang, huwag niyong gayahin si Dayuday. 11 months lang siya sa amo niya, bibigyan siya daw ng 40,000. Kaya lang, nagpakipot. Alam mo, sabi, Brother Bay, bibigyan daw ako ng amo ko 40,000. Sabi ko, kunin mo na. Magbabago isip niyan. Aba, pinadilipan niya, nagkaroon ng kausap yung kanyang amo. Yung 40,000, naging 15,000 lang. Kaya, pag binigay sa inyo, wag na kayong pakipot. Tanggapin mo na. Yan yung kayamanang hindi pinaghirapan. Okay, ngayon, ano po ang tema ng atin pong pagninilay? Be kind and charity brings you rich. Alam nyo, pag ni-research ninyo yung mga taong mga bilyonaryo, mga trilyonaryo, milyonaryo, sila po mayroon tinatawag charity works. Lahat, karamihan yan, may mga kawang gawa sila ng mga institusyon. Kaya nandyan yung foundation, nandyan yung mga bahay ampunan, nandyan yung, basta yung pantulong sa tao. No? So, saan ko nakita ito? Nung naroon ako sa Japan, ang ugali ng mga Hapon, very generous sila. Wala pa ako nakitang Hapon na kuripot. Kasi tinuturo pala yon ng kanilang mga ninono na pag ikaw'y pinagpala, ay mamahagi ka sa iba. Na? At saka, doon ko nakita na ang mga babae pala ay walang mana. Ang mga lalaki ang may mana. Kasi yung pong mapangasawa mo, doon ka kukuha ng mana. Ngayon, ang sinabi ng tatay nila, bagamat ikaw ang pinamanahan ko, huwag kang maging maramot sa iyong mga kapatid na babae. Kaya, hindi pa rin sila nawawalan. Kasi yung mga kapatid nila na lalaki ay giver. No? Mapagbigay. No? Siguro ayun ang nakuha ko, ugali ko, no? Kasi, ang apelido ko po ay
Hernani Somoroy Gonzales. Alam niyo ba kung anong pinakasikat na kwan sa Japan? Sumo wrestler. Sumo sang. Yung tulakan lang. Yung mga malalaking mama, sumo. Ha? Sabi sa akin kasi ang tatay ko hindi ko pa nakita ng kwan eh. Baka hapon yung tatay ko nung panahon ng gera. Ha? Kasi yung ugali, alanganin magmana ka pag tatay mo kuripot, nanay mo kuripat. Siyempre, babae, kuripot, mamanahin mo yung kakuriputan nun. Pero pag ang iyong magulang ay giver, mapagbigay, ay sigurado kung ano ang puno ay siyang bunga. Pero kung hindi ka nakaranas niyan, subukan mo. Yung sinasabi dito ng Bible, sa ating binasa, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Amen? Ngayon, si Brother Mike, tinuruan kami. Si Brother Mike may 2 wallet yan. Kasi, pag may pagbaba ni Brother Mike may humihingi ng tulong, hindi po siya umaalis na hindi niya nabigyan. Ha? Amen? Si Brother Mike napaka-giver. Pag Pasko, sino mang disciple naka-duty, naku, maligaya ang Pasko mo. Amen? Naalala ko noon, napunta kami sa Japan, sa Marriott Hotel. Sabi ni Brother Mike, magkuha na tayo, lalabas. Pero sabi ni Brother Mike, bilangin mo nga yung kung sino yung itong floor na ito, lahat ng mga nagsiserve dyan, mga nurse, kung bakit sir? Kasi bibigyan natin sila pang man lang. No? Lahat ng nun. Kasi, si Brother Mike, kasama ko na po yun noon pa. 20 anyos pa lang ako noon, kilala ko na yan. Ngayon, magsi-62 na ako. No? Yan yung taong pagkasama mo, kung anong kinakain niya, yun din ang kakainin mo. No? Kaya, natutunan namin, sabi ni Brother Mike, pag ako lagi nagbibigay diyan sa ibaba, sa pagbaba ni Brother Mike, dami naghihintay doon mga humingi ng tulong. Sabi ni Brother Mike, next time, pag kayo mag-duty, magdala kayo ng pamimigay ninyo. Kaya ako pinagpala, kasi ako lang lagi nagbibigay. Kayo mga preacher, bigyan mo yan. Ay, wala akong pera noon sa Ginoo ko. Anong ibibigay ko? Kaya ako, 2 wallet ko, 1. 2. Kasi pag may nangangailangan ng tulong, pag naubos 1 wallet mo, bigay mo yung pangalawang wallet. Pangatlo, pag wala ka nang maibigay, yung wallet ibigay mo na. Amen? Ang una pong pakiramdam ng taong generous ay masaya ang kalooban. Kaya sa verse 25, sinabi ni Lord, be generous and you will be prosperous. Hindi po pwede yung prosperous bago ka maging generous. Kasi ang iba gusto nila magbigay, pero sabi nila, kailangan bigyan mo na ako ni Lord ng pambigay. Ay hindi. Huwag mong baliktarin ang Bible. Ang Bible nagsabi, be generous and you will be prosperous. Help others and you will be helped.
Kaya kung ikaw ay matulungin, pagdating ng panahon na nangangailangan ka ng tulong, maraming mga taong hihipuin si Lord para tumulong sa iyo. Ha? Tingnan niyo yung yung Good Samaritan. Alam mo ba, dumungaw lang yung Libita. Ano ba yung Libita? Sila nagsiserve sa simbahan. Dumaan yung saserdote. Sabi ng saserdote, kawawa naman, duguan tong mamang ito. Pero, hindi naman lang tinulungan. No? Ngayon, dumaan rin yung isa pa na Hudyo. Kapwa niya Hudyo yung binugbog. Ay, hindi rin siya tinulungan. Dumaan yung Samaritano, kaaway ng Hudyo na binugbog. Tandaan niyo, ang Samaritano at mga Hudyo ay iba po ang kanilang relasyon. Nung dumaan yung Samaritano, nakita ng Samaritano na yung Hudyo na binugbog, duguan, ang ginawa ng Samaritano, tinulungan niya, bumaba siya sa kanyang sinasakyang hayop, pagkatapos ikinarga niya yung Hudyo na sugatan, dinala po niya sa bahay panuluyan, sa ospital. Pagkatapos sinabi niya, ito ang unang bayad, gamutin niyo siya, pagbalik ko, lahat ng bill niya, babayaran ko. Pag tumulong kasi yung kapwa, hindi yung tingi-tingi. Kailangan buuhin mo para buo rin ang blessing, biyaya na ibibigay sa iyo ng Diyos. Amen? Amen po ba? O, yun. Ngayon, kaya tinawag po sa Bible, a Good Samaritan. Bakit tinawag siyang Good Samaritan? Kasi siya po ay tumulong, pati kaaway niya, tinulungan niya. Subukan po niyong gawin yan. Masaya po ang pakiramdam. Sabi ni Lord, kung ang tutulungan mo ang mga taong tumutulong lang sa iyo, ano pang gantimpala ang iyong tatanggapin? Kung ang bibigyan mo ang mga taong nagbibigay sa iyo, ano pang gantimpala ang iyong tatanggapin? Wala na rin. Pero yung kaaway mo, inuutos ng Panginoon, love your enemy. Pag yung kaaway mo, tinulungan mo, nako, pagdating ng panahon, tutulungan ka rin ng mga tao. Purihin ng Panginoon. Amen? Okay. Brothers and sisters, several Bible verse that kindness and generosity, including charitable giving, are connected to prosperity and blessing. Lahat ng tao, gusto lagi ng blessing. Gusto lagi ng siksik-lig di ka tumaapaw. Pero ang tanong, may itinanim ka? Wala. Kung wala kang itinanim, huwag kang aanihin. O, anong gagawin mo ngayon? Magtanim ka. Kaya pala sinasabi, magtanim hindi biro. Talaga naman. Anong prinsipyo ni Lord? The principle of sower, yung mga nagtatanim. Sigurado, mayroon silang aanihin pagdating ng panahon. Amen? Okay. Sige, tudo lang. No? Huwag ka na magtanong kung ano sino yung tutulungan mo. Basta lahat na nangangailangan, tulungan mo. Padala yan ni Yahweh El Shaddai. So, dadako na tayo sa ating aralin. Number 1, be kind in charity, bring your riches. What does the Bible say about kindness and charity? In the book of Proverbs 19:17, whoever is kind to the poor leads to the Lord, and He will reward them for what they have done. Tingnan nyo. Yung mga mahihirap, pag yan ay binigyan mo, hindi ka na makakalimutan noon. Mayroon akong pinauwi sa probinsya, kasi dati mayroon akong
pundo para po sa mga uwi sa probinsya. Kasi may programa ako dati, yung Jesus My Friend, mayroon pong kwan yan, may mga commercial ako doon. Naglagay ako ng account doon sa bangko na ito'y for the Lord. Lahat ng mga uwi sa probinsya ay pag may humingi ng tulong, doon ko kinukuha yung account pantulong ko. Sabi ng isa, Brother Bay, mayroon nga akong ticket sa barko. Anong kakainin ko doon? Sabi ko, wow. Spoiled to. Oh. Titingnan mo lagi ang pangangailangan. Hindi lang yung isang part lang ng pangangailangan niya. Binigyan mo nga siya ng ticket sa barko, anong kakainin niya sa loob? Tapos, pagbaba niya, ano yung pamasahe niya? Kaya ang ginagawa ko, pag may taong humingi sa akin ng tulong, kinukwenta ko. Magkaano ang ito, pangkain mo, ito. No? Yung mga platters na umuwi, kahit tanungin nyo kung sino dyan mga platters, hindi po pinauwi ko yon na walang pasalubong. Sarili ko pong pera yung binibigay ko. Sabi ko, bago ka umuwi, anong gusto mo? Kape de Coral o Starbucks? Sabi niya, Brother Bay, kwintahin ko muna. Pag kape de Coral, ay 5 kami, magiging 300 yan. Sabi ko, ano, kape de Coral? Sabi niya, hindi, pera na lang, wala akong pera pa uwi. O, binigay ko sa kanya. Kasi budget ko yon doon sa uuwi. Tapos pag uwi niya, sabi ko, ano oras ang flight mo? Sabi niya, madaling araw. Okay, ito ang pang Starbucks mo sa airport. Alam ko naman na ibabalik yan ni El Shaddai sa takdang panahon. Amen? Kaya yung mga platters ko, hindi sila tumatagal. Kasi dinadasal ko sila. Sabi ko, ayaw ko, Panginoon, na may ma-terminate. No? Kaya inaabot lang sila ng 2 araw, 3 araw, may binibigay na sa kanila si Lord. Amen po ba? Okay. Joy, welcome ka. Yung ating cameraman dito. Umuwi na, pero may employer na yan. Doon yan titira sa flat. Ang prinsipyo ko, pag ako nagyaya sa iyo, don't worry, sagot kita. Kayong lahat na nandito, ang nagyaya sa inyo, hindi si Brother Bay, hindi si Sister Tess, hindi si Sister Cindy. Ang nagyaya sa inyo dito si El Shaddai. Kaya siya ang nagyaya, siya ang taya sa inyo. Amen po ba? Bakit malungkot pa yung mga mukha nyo? Tandaan nyo, ang inyong pinuntahan dito, hindi tao. Ang pinuntahan nyo dito, si Yahweh. Nang sabi ni Yahweh, heaven and earth, silver and gold is mine. Lahat ng bagay na nakikita, ako may gawa. Pera, kalimutan mo ang pera, magkakapera ka. Pero pag ikay mukhang pera, kailanman di ka bibigyan ng Diyos ng pera. Tingnan mo yung mga taong may charitable heart, sila po wala silang pakialam sa pera nila. May ang wallet nila kung walang laman, masaya yan. Pero kailanman ang Diyos ay hindi nagkukulang, mga kapatid. Amen? Amen po ba? O yun. It is a sin to despise one. Never. But blessed is the one who is kind to the needy,
Whoever pursues righteousness in love, find life, prosperity, and honor. Ha? Yung pong kapitbahay mo, pag nagutom yan, at madamot ka, at ang sarap ng ulam mo, pinaamoy-amoy mo lang yung kapitbahay mo. At pag iyan ay malapit ng panis yung ulam mo, sasabihin mo sa katulong, ibigay mo nga sa kapitbahay yung kwan yan, yung ating ulam, malapit na mapanis yun. Hindi ba ganyan ang ugali ng mga tao? Kasi kami, sa hirap namin sa Negros, yung mga kapitbahay namin, mga asindero, kami po asin lang. Kaya sanay kami mag-ulam ng period. Alam mo kung bakit? Ha? Naulila kami ng sabay-sabay. Namatay yung tatay namin, sumunod yung nanay namin. Sino ang mag-aruga sa 13 mong kapatid? Ha? Kaya natuyo yung luha ko, kaiiyak ko. Bakit ganito kahit kamag-anak, pinsan namin? Ha? Ngayon, yung mga taong nagkait sa amin, sila ngayon ang lumalapit sa amin. Bakit? Yung pinagkaitan nila, kami po mga preacher sa El Shaddai, ako po nauna 1985. Lahat po ng kapatid ko na mga preacher, ngayon, kahit walang pinag-aaralan, di kotse, di motor, may mga paupahan, ang mga anak nila, puro mga profesional na sa abroad, sa iba't ibang bansa. Bakit? Ngayon, yung mga taong hiraman namin, malayo pa lang, sabihin mo, wala kami dito. O baliktad ngayon, sila na ang nanghihiram. At praise God, kinalimutan po namin lahat. Pag sila nangangailangan, parang limot ang lahat. Bakit? Kung ibang tao na tutulungan mo, yung pakayang kadugo mo ang hindi mo tutulungan. Amen? Kaya huwag ka maging madamot sa kadugo mo. Kasi ang dugo niyong dalawa ng kamag-anak mo ay the same. Ipakita mo sa kanila na ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka maramot. Mapagbigay ka. Amen? Yan namang isang pinsan ko. 4 ang anak, iba-ibang tatay sa sobrang mapagbigay. Akalain mo? Yung isang anak niya maliit, iniwan sa amin. Tapos nabuntis naman ulit. Sabi ko, pinsan, sobra kang mapagbigay. Yun laging sinasabi ko, pinsan, pahiram 10,000. Sabi ko, kailan ka ba nagbayad ng utang mo? Ay, binibigyan ko lang 2,000. O ito, 2,000. Huwag ka na mangutang. Ay, naku, ang buhay talaga, no? Pagka mag-anak mo talaga, kahit anong gawin, ang hirap itakwel. Bakit? Palapakan natin si Yahweh El Shaddai, no? Okay? Pag may binigay ka, ikwan mo na lang na yun ay treasure mo. Okay, number 2. What is the secret benefits of giving? Kala nyo ba ang pagbibigay, may benepisyo yan? What is the secret benefits of giving? Giving shows your faith and your total dependence on God for your prosperity. Show us that giving our valuable gold to God, we let go or our lust for money and only
then can we receive the Almighty God as our true treasure. Tandaan ninyo, yung mga treasure na yan, yung pagbibigay natin ay nakarecord yan sa langit. Pero material things yan. Pero ang ating sinasabi dito, God is our true treasure. Sabihin mo, Lord, mawala ng lahat ng bagay sa akin. Huwag ka lang mawala sa akin. Ayan. Tama? Ha? Kaya nung mawala yung aking biyaya, yung kinita ko sa real estate, lahat ng blessing, nilagay ko sa isang company na mataas ang interest. Alam nila yon, daming naloko niyan. Na scam. Ha? Alam mo kung magkaano yung nalagay ko doon? Hindi mo kayang bilangin. Ha? Pero, sabi ni Lord, anak, charge to experience. Huwag mo nang ulitin yan. Ha? Naghangad ka ng 12% interest. Mantakin mo. 12% interest a month. Ha? Tingnan mo. Sa 1,000,000 mo, 112,000 ang interest mo. Tapos, sabi pa ng company, ikuan mo, pagulungin mo. Ibig sabihin, yung commission mo, hindi mo kinuha, ininvest mo ulit, roll over. Pinagulong. Yung pinagulong na pinagulong ko, sus, gumulong, pumunta sa bangin, di na bumalik. Greedy din yun eh. No? Sayang, sabi ko, dapat mayaman na ako. Sobrang yaman ko na, no? Kasi yung, sabi ng isang taga-Ayala Labang, Bay, sumama ka sa akin dun sa bahay ng, ano yan, sumama ako doon sa mansyon. Binuksan lahat ng cabinet, lahat ng currency nandoon. Talagang sabi ko, totoo na to. No? Hindi ko alam. Totoong pera talaga yun. No? Sabi ng isa, wag makunin yung ano mo, komisyon. Ipagulungin mo muna. Sabi ko, sige, pagulungin natin. After 6 months, gumulong. Pati puhunan ko, gumulong talaga. Gulong ng gulong. Wala nang bumalik. Bakit? Ni-raid ng NBI. Kinulong. Sus, scam pala yun. Sabi ng asawa ko, nasaan yung mga pera natin? Sabi ko, hurot na. Kaya yung asawa ko hanggang ngayon sa Amerika pa. Sa inis siguro sa akin eh, no? Pero sabi ko, Lord, don't worry, Lord. Charge to experience. May buhay pa. Habang may buhay, kaya ako gustong-gusto ko si Father Radja. Habang may buhay, may pag-asa pa. Palapakan natin si El Shaddai na. Woo! Okay, dito na tayo. What are the 3 pillars of giving? Ang kwan pala, yung giving, mayroon pala itong kwan. Pillars of giving. 3. The 3 pillars of giving. Number 1, na ibigay mo kay Lord, time. Kasi ang mga material things, pera, okay lang yan. Pero yung time, yung inyo pong pagpunta dito, simula nung umalis kayo sa inyong mga employer, nakatatak na po yun sa Panginoon. Alam ni Lord yung pag-stay mo dito. Alam ni Lord kung ilang basong pawis ang tumulo sa katawan mo.
Alam ni Lord kung anong pangangailangan mo. Yung time na binigay mo sa Panginoon, susuklian niya ng higit pa sa lahat. Siksik, liglig at umaapaw. Amen? And number 2, pillars of giving, talent. Ha? Yung po mga choir na yan, ha? Yung talent nila. Si Brother Kwan, yung mga manunugtog natin. Si Brother Jeffrey, si Brother Doming, sino pa yung isa? Yung trombone. Lorly, sino pang isa? O, yun. Talent yun. Yung ating media, talent yun, di mo naman alam yun eh. Ha? Itong ating mga nakaputi, yung talent nila magpakabanal. Kaya pag nakita ko si Sister Nene, sabi ko, sigurado sa langit talaga ito, Sister Nene. Nakalimutan na niya mag-asawa. Mahigit 70 na ang edad. Oh. Pero, hindi mo alam, binigay niya kay Lord yung kanyang talent sa pagsiserve sa altar. Amen? Sino man na magbigay ng talent niya sa Panginoon, kayong nandyan ang talent niyo, umupo. Woo! Amen? And number 3, pillars ay treasure. Lalong-lalo na yung mga nag-iikapo, tandaan ninyo, bahagi yan na dapat ipadala mo sa pamilya mo, binigay mo pa yung bahagi ng 10% kay El Shaddai, kahit kailan hindi kanya makakalimutan. Woo! Amen? Panghuli na. Number 4, how to encourage Christian to give. Inspiring message and verses to encourage tithing and generosity. Kaya yung tithing pinagsisigawan ko talaga yan. Kasi ang protection ng pamilya mo, pati kabuhayan mo, pati lahat, walang kang sakit. Ika po. Kaya muli, pag uwi nyo sa bahay, ang assignment ninyo, basahin mo ang Malakias 3:6 hanggang 10. Huwag lang sa 10. Simula sa 6, nandoon yan. Ang dialogue ng tao at ang Diyos. Amen? Malakias 3:6 hanggang 10. Yan po. And number 2, how to encourage Christian to give with a joyful heart. Pag kayo'y nagbibigay at hindi pa kusa ang pagbibigay nyo, huwag mo nun yung ibigay. Bakit? Una, mawawalan ka ng pera. Pangalawa, ano pa? Nagkakasala ka sa Diyos. Kasi binibigay mo sa Diyos, wala naman pala sa kwan mo, hindi mo alam na lahat palang kayamanan galing sa Diyos. Ang kinukuha lang ng Panginoon, 10%. Kung baliktarin ni Lord, kanya yung 90%, sa'yo lang ang 10%. Samantalang, ang 10% na yan, na kinuha ng Panginoon, ibalik mo sa Kanya, sabi ni Lord, subukan yung gawin ito. Kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit at ibubuo sa inyo masaganang biyaya at pagpapala. Amen? And number 3, how to encourage Christian to give and invest in the kingdom. Yung binabigay ninyo, investment po yan sa kaharian ng Diyos. Amen? Hindi man kayo nangangaral, hindi man kayo missionary, pero yung binibigay mo sa gawain ni El Shaddai, ikaw kasali sa pagpipinance ng mga opisina ng El Shaddai sa buong mundo, sa buong Pilipinas, lahat ng missionary around the world, ang iyong ibinigay sa kingdom ni El Shaddai, kasali ka doon sa iyong pagbibigay sa gawain ni El Shaddai. Amen?
At may nagtanong, ang ikapo, pag binigay mo na sa iyong kamay, hindi mo na dapat hanapin. Hindi na sa iyo yan. Sa Diyos na yan. Kaya isa sa dahilan kung bakit hindi binabalik yung inyong mga ikapo at mga handog, yung bang, saan kaya dinadala nila yung aking binigay? Kaya nga binigyan ka na ng resibo eh. Ha? Ang operasyon ng El Shaddai, hindi lang Hong Kong. Ang El Shaddai, worldwide, buong mundo. Ha? Na hindi mo alam, may mga probinsya na hirap talaga lalo sa Samar, waray kwarta, waray kaon, waray bugas, waray gad. Oh. Pero may opisina tayo sa buong Samar, Leyte. O saan galing yun? Sa pangkalahatan na binibigay nyo sa kingdom ni Yahweh El Shaddai at iyan ay tinutustos sa lahat ng pangangailangan ng gawain ni Yahweh El Shaddai. Amen? Investment nyo yan sa kingdom ni Yahweh El Shaddai. And number 4, blessed to be blessing. Ha? Sabi ng iba, ang sarap pala yung brother ba yung blessing upon blessing, healing upon healing, giving upon giving. Tama. Ang taong pinagpala ay magiging pagpapala sa ibang taong nangangailangan. Palapakan natin si Lord. Amen. And number 5, inspiring message and verse to encourage people to give to the Lord. Number 5, generosity is a faith statement. Pag ikaw walang pananampalataya, aba, huwag ka muna magbigay. Kasi sinabi ni Lord, mangyari ang ayon sa iyong pananampalataya. Amen? Ngayon, maraming naman nagbibigay. Ha? Ang tanong ng iba, saan ba ako magbigay? Eh kung saan ka nakikinig sa salita ng Diyos, doon ka magbigay. Alam nga naman kumain ka sa McDonald's tapos doon ka magbayad sa Jollibee. O saan ka ba nanginginain ng salita ng Diyos? Sa El Shaddai. O di doon ka magbigay. Amen? Amen po ba? Tandaan ninyo. Di pa. Lahat na yung binigay sa gawaing ito, iyan ay investment mo sa langit. At pag ikaw ay nawala sa mundong ito, sasabihin ni El Shaddai, dahil bahagi ka ng pagpalaganap ng aking kaharian sa mundo, ikaw may bahagi rin sa kaharian ng ating Yahweh El Shaddai. Amen? And number 6, last, how to encourage Christian to give. Number 6, God multiplies our gift. Hindi po gumamit ang Panginoon ng plus. Ang ginamit ni Lord, multiply. Simula na paglikha, sabi ni Lord, go and multiply. Hindi po sinabi ni Lord na go and plus. Multiplication ang ginagamit ni Lord. Kaya magtaka ka kung ano yung binigay mo sa Panginoon. Sabi dito, God multiplies our gift. Is charity a gift from God? The greatest of all, the gift of God, perfect and everlasting. Amen po ba? Okay, that's all. Amen? And next Sunday, iba naman yung karugtong niyan. Pero lahat na nagsasabuhay ng aral na ito, hindi lang pagpapalang spiritual, material, financial, and physical, pupunuin kayo ni Yahweh El Shaddai ng kanyang mga biyaya. Okay, magsitayo tayo sa presensya ng Panginoon. Thank you, Lord, and thank you, Jesus. Sabihin nyo, thank you, Lord, sa inyong mga... Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Taas natin ang ating mga daldala, mga prayer request, mga bag,
Ganun po mga wallet upang ito'y ipanalangin natin na ibasbasan ni Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, i-bless mo po ang daladala ng aking mga kapatid, ang kanilang handog para sa iyong gawain, ang kanilang mga tithes and offering, maging ang kanilang mga prayer request na nakasulat yan, ang kanilang mga pangarap sa buhay. Dalangin po namin na ito'y ipagkaloob sa kanila upang lalo pa silang kumilala sa iyong kapangyarihan. Lord, sa pag-uwi namin, samahan mo, gabayan, patnubayan, iligtas ang aking mga kapatid, makauwi silang ligtas sa kanilang mga employer. Sa iyo namin, hinahabilin ang lahat ng ito sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. God bless you all. Tayo po'y magpasalamat. Manatili po tayo sa ating kinatatayuan at atin pong dasalin ang awit ng pagtitiwala sa Diyos, awit 91. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw, ni sa ano pamang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kong dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Announcement po, sa darating po na linggo, papaalala lang po namin dahil tayo po ay sa